ang BLS, guys. Dati magod, simple lang ni. Email admin mo, pag submit mo, muhulag ka o OTP sa imong email address, na imo abot ka number, ibotan na nimo ang number, isulod na ka silang website. Nag-schedule ko ana first week of March, okay pa. Sa dihang, paghimo na ko aning PowerPoint, medyo ni high-tech na ang website. Yee! Okay. Dili, kabalo naman ta more or less by now, kung unsa na lang mga requirements, checklist, whatever. So, dili na ta sa book your appointment, di ba? Para makita na to unsa ang available na date. Hala, inaana naman ang itsura. Unlike before, kay email address lang nimo niya, an OTP was sent to the registered email address. Karon ana naman. So, mag-log in or sign up na ta. So, sign up ta. Tingin. Imuha niya mong email address. So, nakasulod na ka. Muna na ang itsura. Appointment day. Tanaw na kaniha. Time slot na individual or family. Yun nga, Manila na get verification code. Pag-click mo ang verification code, mauna lang ang verification mo ato sa email nimo. Imagine nimo kung email sa imong box. Trabaho pa siya. Dugay ang verification, designan ka. So kapila mo mag-verify. Paspas kayo niya, pag-click pa lang niyo sa verify, dahil sa imong email na sign up naman ni or ka ng account, so no need nga email sa fax ang ibutang. Basta importante, ang nasa application form, email sa fax. Ang nasa application form, number sa fax. Kani mga visa application centers, pwede email na sa agent, no problem. So, muna na, ibutan na lang detalye. Grabe na siya ako. Kaghala ang detalye. So, muna na ang BLS karon ha. So, pabayra na sa inyo daan, 1,030. So, naa na siya fee daan. Before magod, sa BFS bayran, sa BLS bayran ang 980 pesos lang na sila. Karon na 1,030. So, wala. I cannot share any technical ani because this is very new. Sabay-sabay ta mag-learn ani. Anyway, all the drop downs and all the things that you need to answer is already on the passport. What is that 180? Computer with internet. Computer with internet kiosk. For example, hala, yung hotel ko pala, pwede mag-internet? 150. Punta ka doon sa kiosk. Ganyan. Kung gusto mo ipa-add doon. Wala pa. Printing is 7 pesos per page. Photocopy, 7 pesos per page. Okay lang na compare sa 4,000 pa. Gone yun. Yeah. Kanilang, because ang application form ng Spain is manual. So no need na kato para sa France ka mag-RA pa ka, mag-anak. Kani siya manual. So you download the printable kuhan, anseran sa pasahero. Okay. Na, Chris. I think kami kina-type na mo. Yeah, oh. Pwede naman handwritten. Pero kamay lang na, or Italian lang yata ang nagadawat ng handwritten mo. So, kani medyo libog yung website nila. Dili mo ni mag-Google, unlike BFS, mag-Google ni mo ba? Kani kay ang unang mo search nimo sa Google is ang Greek Embassy. Kung i-click mo ang Greek Embassy, na dito ang website ani. So i-save na lang ipahigot.
Okay? Next page na ta ha. So, mo niyang itsura sa ilang website. So, register ka na yun. Same. Email niyo yung gamiton, password niya po niyo yung gamiton. And then, pag nakasulod na ka sa imuhang account, wait. Okay. Yeah. Listen carefully ha, pag sa Greece. Mao ni ang pro tip. Bago ang lahat, mag-scroll down the website hangtod maabot mo ning tourist na section. Di ba, Mitch? Okay. Mailahan ninyo ang tourist section kay kanang babae na nagbiting-sot. Pindutan ng babae na nagbiting-sot. Pindot mo na, pang! Pag-pindot mo na, mahukoy ang bra! Mag-next page mo. Pag-abot sa next page, scroll down na ka. Hangtod maabot mo ng download checklist tourism. Download and print. Kung walay inana, 350 pesos. No joke. So, bago ang lahat, click on the website, then pag nakita na ninyo ayaw sa mga mag-register, mas malimtan ninyo. Scroll na yun sa tourist section, katong babae nga nagpra. Pinduto na ninyo, pag pindot, kita ninyo? So, mabot na ka diha. Select purpose of your travel, tourism. Scroll ka, gamay lang ka scroll, download checklist. Pag download mo proceed na ka mag-register and sign in. Okay? So, pag naka-sign in na ka, muning itsura. Unya na ng new application. Dili na dahil ka sa book appointment. Kaya ang atuang perminti apas is unscheduled sa PAS. So ayaw sa din sila pansina. Diretso ka sa book appointment. Don't worry. Walay bayaran. Ang service fee nila is doon mo bayaran sa appointment. 900 something pesos lang. So, book an appointment tayo ta. Pag nakabook na ka sa imong appointment, ang ilahang application form is naarapod sa imong account. Click new online application, mugawas diha ilahang online application form. Pag humani mo ato, pag submit nimo, you can print it out, the same siya og itsura sa Schengen application form. So click new online application ka once na human ang nag-book appointment. Now, pag naman ay submit, pag click nimo submit, hala, mali. Dili na sila pareha sa France. O di na po ka mabuhat o bago. No problem. Kaya wala may serial number. Walay serial number, walay barcode, walay kuan. So regular lang siya diya. Maski pagkapila nagkamali si Giancarlo Cagliat, basta katong pinaka-perfect na, mo ito yung i-submit dito. Masave siya as draft. Pero kanang na okay na niyo ba? Yung pagprintan niyo, di niya na di ba? Namo ginagasahin na. So, pwede mo siya i-CID ko i-submit. Okay. Ang ibig sabihin sa submit is dili na siya draft. Pero it doesn't necessarily mean nga gi-submit na nila dito sa website. Ay sa Greek Embassy, no? Diha na photo. Kung nasubmit na niyo. And then kamali ka, himo na ka ba to? No problem. Kasi Dili na. Imo na tanawon kung gusto mong tama nimo.
request mag-add nila, kung tama. Tama lang. No problem. Wala siya limit sa application. Wala. Wala siya limit sa application, wala siya limit sa booking. Bahala ka. Maski kapila, pasahero na, basta imuha ng account, no problem. Pero paano ko rin na-ask ka na na-explain? Dito man, ang service fee, dito. Okay, other Schengen visa countries for dummies. Sharon na lang. Pinakadali nga, I can explain it to you like kindergartens para simplify. Okay? Type Sweden Visa Application Philippines sa Google. Please. Usahay mo ko, labi na kahit labay ang telepono ba? Nangunta na BFS ang kuhan. Grabe, busy kayo ko yan dahil nagkuhan ko. Asa daw banda, nabiyar na labay. Google is your friend. Remember, type Google, Sweden Visa Application Philippines. Pag-enter ninyo, anak, manggawas na. Click mo. Ayaw kadlok sa Google. I mean, come on. Example. Sweden Visa Philippines. Click. Wala na yung gawas. Nila yung kaslupan. Click. Okay? Pero na, kung nasa appointment, diba? Oo. Ang problema, kaya, dipit na sa appointment, malawag pa rin. Malawag pa rin. Kapon mo, wala naman. Okay. Kalimot na ka. Every time foreign sa inyo ha, naanad naman mo sa France, naanad na sa Italy. Now, wala ba sa atin, nag-ingulin yung pasahero, sa ganito pa doon, Sweden ba ta? Sweden! Uy! Wala pa ako ka Sweden. So, start now. Muna yung first part. Ngayon yung i-click. After, identify visa type. Mama, kung saan ka dito? Visit ko sa akong anak. So, visit friends and family. Mag-tourism lang mi, magsuroy mi, magtanaw mi og Taylor Swift. So, when you drop down, kanya tayo tourist, so overview, visa fee, documents required. So, mauna na ang instruction. Very simple. And then, humana, balik na po ka dito sa home. Sa beginner application, diha mahibalaan kung you can download the visa application form or diha pwede mo makita, please click here. Pag please click here, ana, dalawon ka sa website sa kung saan ang country to, naa sila online application form. Example, ana, is Germany, Netherlands. So far, mo pa lang na akong na-encounter. Then after, ana, book an appointment, click view more, click mo ng book an appointment, then book now. Okay, sign in ka with your email and your own password. Pwede imuhara. Pag naa ka sa Visa Application Center, you don't need to panic. Kay third party ni siya. So, pwede ra inyong email ang ibutang ninyo for scheduling. Kay usahay man good, manawag na siya sa imuha even on a Sunday or 11:59 in the evening. Manawag na sa inyuha kung naay problema sa ilang office. Like for example, nakadawag kong tawag ana, sir, nagkaroon ng leaking doon sa World Center building. So please tell your passenger na we have to cancel her appointment tomorrow. 11 o'clock in the evening. Now imagine if you're imagine if your passenger ang gitawagan niya wa siya kaila sa number, usually dili man na ginatubag sa mga pasahero. So wala siya mag-inform. Number 2, sir, inform lang namin na nag-transfer na kami doon sa Carmona Business Street. Meron na yung bago. Wala na sila doon sa yung may Starbucks, RCBC building,
Marami na wala doon. Nasa Carmona, Makati na sila. Hindi Carmona, Laguna. Carmona Circuit, Makati. Okay? Kami share na niyo. Ah. Kani gani sa regarding BFS technique, mangita ka o member ng BFS, just type BFS, ilang website yan eh, bfsglobal.com, pa-click. Daon ka niya dito sa website niya, I am a citizen from drop down Philippines. Dito kanila o pikas na po siya applying for visa, example, Italy, magawas na siya automatic. Ingon-init po siya. Pero in general, technique dito siya. Istingin ninyo na akaroon pa. Kasi nila ka. Automatic siya na pag hindi ka mag-isoy. Pero sa BFS nga, kanya application, ganun in general na meron siya. Generic na siya. Oo, para maka-capture lang dahil kasi usahay sa website, manita ka ningon ana, daghan is global.com. Ano ba? Magawas na siya. BFSglobal.com. That one ka na niya nato sa buwan. Yes. And that's really, gitudlo din na siya sa ano, kapag nagbayo ko, dinigiran ako. Ganun lang na sir, kasimple. Tapos, fill in ka na. So, pag nag-open na sa website, i-take ka niya na to sa website ng particular country. O dito ka mutira na, dito application, book an appointment, everything. Aside from this. O kaya ang process na to all the Oo, in general to siya. In General. general to siya. Mas madali. Okay din ito, wala problema. Pero yun madali kasi nag-iisip ka, asa magkukuha? So, pag mutanaw ka sa sa website, naghanap, pero ano dito, mas dali sa inyo. Yes. Or, kana ganing pamugawa si Poor Traveler. Mugawa si Poor Traveler. Sponsored na sila. Sponsored na by the embassies in Manila. So, maski wala pa na siya kaadto dito, ang procedure, mugawa sa iyang website. So, Poor Traveler, di ba? No? Poor Traveler. Sponsored din na siya sa BFS or sa mga Manila nga mga embassies. So, kuan po siya kanang explained like kindergarten po, very easy na yung mga photos. So, kanang mga bago-bago pa nga mag-apply, Poor Traveler is the way to go. Yung mga nag-DIY na apply sila for their own. Hala, UK na ta! Okay. Wala bang pakapi dyan? Nalawasan ako ha. Okay. Pumanulan ako ng UK and then mag-break ta and then Canada. Canada ka kapag Canada. Okay. Okay. Ang UK, BFS ginapon ni siya, pero just like France, dili pa mo pansinon sa BFS unless mahuman ninyo ang online appointment, mabayaran ninyo ang online. That's the time maka go forward na ta sa BFS. Very easy. Di ba, ma'am? Yes. Easy. Pag meron ako mga UK visa, sabay tawag. Kaya naman UK ako. Sabay Gcash. Done. So, choose your language. So, that is
click. Okay, English. Then next, asa nga country? Philippines. Then next, check available visa application center location. I have already identified the location. Click. Next. So, ano na siya? Apply for a UK visit visa. Start now. Kani-gani siya. I hope ma-save din ninyo ha. Kaya nga no, kung katong link lang sa BFS inyong kwaon, taragis, lisod kayo pagkitaon itong start now. Daghan pa kayo magbasahon. Visitor visa, am I eligible? Ano siya, shortcut na siya. So, I hope mga picture ninyo. Kung dili, mag-iisod mo pakita itong i-start now. Minimal yun ng UK. O, kung ko sila, redundant. Okay na ha? Wala siya yung call center. Oh, remember, wala mo yung makontak sa UK. Ang VFS, wala na siya yung contact us. So, So-called yet. full ba? Call me, I will decide for you. Denied or approved. So, once you reach this page, scroll down and click start now. Okay ha? Tabunan sa nako. Okay, Gov UK, apply for UK visa, baba ka para maka-start now. Ikabalo mo, daghan pa kayo magbasahon, daghan pa kayo sa security, dugay kayo ninyo makita ang start now. Sos, basahan mo ani. Ay, asa kayo? Yan, asa kayo start now ani? Basahan niya, mga. Okay. Register an email. Now, kani medyo, medyo naatay debate ani. It's either you can use the email address of the customer, or you can also use your own address. Address sa travel agent. Okay, walay OTP ni mga bot. Walay OTP. However, kulit kaayo sa UK, daghan na siya gina-email. Basi ma-overwhelm inyong fax. Daghan na siya. Hoy, saan mo po ni? Diyan, saan mo po ni? Ayun na napansin na ma'am, ana. So, okay hapon, depende sa inyo kung gusto ninyo ang passenger or inyo Anyway, in the succeeding pages, I question nga kung sa'yo. Better siguro email sa agent. Para pagbalik nino ko na po, baka na-accomplish ang application dito. Yeah, dito sa imo man ang email doon. Okay. So you will now register your email address and set a password. So email address, gmctm@yahoo.com. Password. Usually akong ginahimo family name sa passenger 1, 2, 3, 4, 5 asterisk. Or kung duha sila kakagyan, Gian 1, 2, 3, 4, 5 asterisk for Gian. Loilin 1, 2, 3, 4, 5 asterisk for Loilin. Okay, because pag mo save ka and then kinahugmaan imo i-continue, ang email address is the same, sa password lang different. Kung gusto nimo si Gian imong i-edit, Gian na password imong ibutang. In one email, ilan yung pasahero mo, Bam? 10. Maximum na to, 10 sa isa ka email. 10 password. Password sa imong name para dili sa name sa imong passenger para dili. Tip lang na, tip. Bahala na mo. Pwede man, let's say, GMC1 for Mr. So-and-so, GMC2 for inani. Basta, kamo na bahala na. So every time mag-apply ka, mag-register ka, or no need ka, ito na yung email. Every time you apply for a new person, you register again and again Using and the again. same email. Oh, wala siya Restriction. account. Unlike Greece na kay account, unlike
Kani back to zero yun ka. That's why, for example, kasama ko anak ko, ilang taon na po ma'am, 3 years old. Separate niya ako. Dili siya pwede masabay sa mama, dili siya pwede masabay sa papa ang application. Separate yun ang iyang application. Okay? Notes for that. Woo! Picture na saan? Okay, you can set the password unique for your passenger so you can easily remember. Why? You can actually use your email for multiple applicants. The only difference is the password. If you input JD Cruz 1234 asterisk, you will open Juan de la Cruz account. Kung Juan na po nga password, si Juan na po yung open. So, contacting, okay, very important. Contacting you by email. Nakabutang na rin gmctm1@yahoo.com. Pangutanon ka. Who does this email address belong to? It's either you or someone else. Now, you in this context is dili ikaw magkakaroon ang aplikante. Ang aplikante may mo ato sa UK. So, yes, mine. It's mine. Ako nang himo ang gago. No. Someone else. Oh, so click someone else. Save and continue. Now, Sige, babay na. do you have an email address? So, ibig sabihin, ani, namuta na siya sa aplikante na kay email Brad? Yes. Diba? Ibutan na dayon mo ang email address niya on the next page. So, ang pangutana, ana, kung kontakon ka na mo, bahin sa iyong application, kay kinsa na mo i-email. Sa GMCTM ba? Or sa imuha? So usually, akong ginaklik sa GMCTM, kaya para mabantayan yung mga box. The succeeding pages will be the online application form. Complete the form, double check all the entries, print and draft application form, and let your passenger check it. If everything is in order, continue with the online application until you reach the payment page. Why is it very important to double check it with your passenger na tama na tanan? Okay, once you pay, madiretso na ka dito sa PICAS for your appointment. Okay? Once the fees are paid, you will now be directed to the biometrics page. Biometrics page is maridirect ka sa BFS na website. Click the biometric page, you will be directed to the BFS website. Choose your appointment date. Sa appointment date, wide open perminti ang UK. So wala problema kung na-separate ang imuhang anak sa imuha. Let's say for example, ang nakuha nimo sa mama is alas 7, kunya ang next available, same date alas 8. Paalam, no problem. Pag-abot niyo sa BFS, dungan naman mo anak. So don't panic. Kung sa iyo pagaling mo sa alas 8, isalang na mo. Okay, all they have to do is take your biometrics and, ma'am, baka gusto mo in 5 days, nandiyan na, 35,000. Walay lain. It's either biometrics and ma'am, baka gusto mo the same. Pwede. Ang Baro passport is either pwede na siya bayaran dire or bayaran dito during sa appointment. I will explain to you the Baro passport later. So, you can self-upload and scan documents or pay a fee if you want BFS to upload the documents. Now, usually, ako nag-scan, pero panalitan kung taga-kamigit ang pasahero. Ayaw na pangayuan ilang dokumento. Send them the list,
make sure tama ang listahan, and then bayad mo og 1,800 para si BFS ang muskan. Ayun na ipadala yung papeles dire, ma'am. Subukan na lang natin taga BFS. Mas nindot to kay para ko. Kung sa gid ang importante, maura gid tong makuan. Pero baby ko, Isipa imong daw. Kailangan pa-offer sa tag-trophy. As in, IRCC secure GCK or IRCC portal account. Okay, na IRCC, na GCK. Yeah. Yan Carlo Key. I-save ni ha, i-save ni. Kaya medyo lisod ko ni pangitaon ni yawan ng website na ni Lago ka ayos. Daghan yung kapinduton bago ka ma-upload niya. Okay. Okay. You can use any of the two accounts sign in kung asa ka comfortable. However, as a rule of thumb, this is from a member of the Canadian Embassy in the Philippines. Iyahaning ruling, actually iyahaning tip. As a rule of thumb, applicants without an active US visa must apply using the GCK method. Must daw siya. Kung hindi mo gamiton, why sa GCK ibutang ang kanang zero pagyod nga wala US visa, wala previous Canada visa, nganong sa GCK ibutang? Because mas comprehensive ang iyahang application form, and then mas detail ang ginapangayo nga requirements to upload. Okay? As in, sila may magbuot kung sa'yo mong i-upload. Sa kuan man good, katong isa, IRCC portal, others na lang. No? Passport, ani others. So sa others, bahala na katong sa others. Sa GCK man good, comprehensive kayo. Number 2 is, the GCK method is a detailed type of application wherein you can upload detailed requirements that the IRCC system needs. Also, you will have to upload a detailed application form and family information. I-upload na nimo siya dito. Kaning form, you have to have kanang Adobe Reader sa imuhang laptop. Medyo lisod ni siya i-open ang IMM 5257 nga form. Di ba dapat open as Acrobat Reader? F or E, the same ba? So, mo na ang rule of thumb ha. Pero kung asa mo na kuan, comfortable dito mo. Pero tungod kay ang GCK method mo good, detalyado kayo ang ginapangayo sa imong ikaw as agent, you can be guided or you will be guided by the requirements na imong pangayoon sa customer. Dili lang ta kay mag-others lang ta. Kani pwede siguro ni. Kani okay siguro ni. So mo na siya ang difference nila.
Ang i-recommend ako kani John, kung wala pa gyud, kung zero pa gyud siya ng visa, kana mga visit relative